Kailangan na. Frosty! Aray ko, bakit hindi naka-i-drag si Nian? 5, 4, 3. Okay, triple invis. Quick spell, fireball! Wow, sarap. Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong gabi ay F-Ching number 1 versus Battle Time. Ito ay Strategic Battle Cup. Players dito ng F-Ching number 1, si Frosty, si Xian, si Mok, si Xia, and si Nian. Sa Battle Time naman, si Small Fat Han, si Tropa 1, si Leung, si Yuan, si Big Cousin B. Good luck both teams. Ito ay Strategic Battle Cup Lower Bracket Quarterfinals 2. So meaning, yung matatalo dito ngayong gabi ay mag-goodbye na sa tournament, guys. Win streak ang F-Ching, oh. Tignan natin kung tatalabang win streak ng F-Ching kay Kenji ngayong gabi. Okay, ito na. Start na tayo. First attacker dito ay si Tropa from Battle Time. Good luck. Defender dito si Xia. Okay, throwers. Ang baon niya dito. Ito na. Mass throwers sa may left side. Sa may Town Hall part ang entry niya dito. Partial CC pull. And si King ay naka-stickers Giant Gauntlet. Queen Magic Mirror action figure. Si Warden Life Gem, Rage Gem. And then si Dragon Duke, Fire Heart, Stun Blaster. Lava Hound and Furnace yung laman ng CC ni Xia. Nako, medyo mababa yung value na nakuha ng King dito ah. Multi-arch tower pa lang, air defense yung makukuha. Makukuha ba yung speeder? Feeling ko, ayun, di niya nakuha yung fire speeder dito. Mukhang target niyang kunin yun kanina. Kaya lang di nagtagumpay yung kanyang BK, hindi umabot. Okay, totem spell pang distract sa defending MP and Guardian. Uy, nice Coco Balloon. May Seeking Air Mine. Another Coco Balloon. Tignan natin kung may Seeking Air Mine pa. Mayroon pa ba, sir? Ayun, another Seeking Air Mine. Nice. Kaya lang, wala na siyang Coco Balloons. Baka meron pa mga Seeking Air Mines yan. Okay, ito na si Queen kasama ng Dragon Duke sa may bandang ilalim. Hindi pa siya naglalapag ng troop launcher, ha? Okay, nagpop na agad siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Ito na yung kanyang troop launcher. Jump spell para magkaroon ng access sa may bandang gitna. Maganda yung magiging pwesto ng mga throwers niya dito. Gumamit na siya ng Magic Mirror action figure kay Queen. Buhay pa yung Dragon Duke niya. And meron siyang isang revive spell. Uy! Namatay yung Warden, sir! Naku, delikado siya dito bigla. Yung Warden niya sumama kay BK Dragon Duke saka kay Queen. Iniiwan yung mga throwers. Lokong Warden talaga kahit kailan. Buhay na mano. Iniiwan yung mga throwers, guys. Pumunta dito sa may ilalim. Nakakita ng butike. Saka ng chicks. Okay, gumamit siya dito ng revive spell para buhayin yung Grand Warden. Kaya lang, teka lang. Sa heroes pa rin sumasama si Warden. Teka lang, magpo-front ka ba, Warden? Warden? Naubos na yung throwers niya dito, saka healers. Queen and Warden na lang yung magkasama dito, saka action figure. Nako, medyo bad start ata to para sa Battle Time. Medyo mababa yung percentage. Nasa 70% pa lang. Okay, mamamatay na dito si Queen. Action figure, yung Warden mamamatay na rin. Tinutukan ng X-Bow. Kakapusin dito si Tropa. Nice defense para kay Xia and nice try lang para sa Battle Time. Boss, wala ka kagabi. Wala kasing magandang laban guys kagabi. Promise. Kung mayroong magandang kahit pa paano matinong laban kagabi, stream ako eh. Kaya lang wala eh. Kuha na momentum ng F-Ching. Mapuputo lang sumpa idol ka. Tignan natin, win streak ang F-Ching, di ba? Kita nyo, pinakita ko sa inyo, win streak. Galing pa sila sa Perfect Stars against Vortex Lunatic. Tignan natin. Wala pa niyan crafted death, no? Hindi ko alam. Late na ba ako? First attacker pa lang. Sakto ka lang. Kiyoshowa. Sumama sa balloon. Sumama sa balloon si Warden. Nice try lang para kay Tropa. 79%. At least, medyo decent naman yung nakuha niya. Malalaman natin. Okay, eto na. First attacker ng F-Ching ay si Mok FC. Good luck. Eto, meron siyang crafted defense. Hindi lang sinet nun ni Tropa yung base niya. Pwede nyo naman baguhin yun eh. Hindi naman magko-cooldown yun kung isa-set niya lang yung crafted defense niya. Okay, ito na si Mok FC at meron siyang RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. Good luck. Si RC ay naka-Electro Boots, Rocket Spear, Dragon Duke, Fireheart, Sun Blaster, si Queen, Magic Mirror action figure, and then si Warden ay Eternal Tomb, Rage Gem. Aray ko, masakit yung pinagdaanan ng RC dito. Low health na agad. Pero ang dami niya pa ditong invis. Okay. Na-force yung ability niya dito. Nag-pop na agad. Na-force yung kanyang Rocket Spear. Namatay na yung Spirit Fox. Ang dami niya pang invis. Hindi niya siguro ine-expect na maraming traps doon. Okay, ni-recall out niya na.
Meron pa siyang 3 invis dito. Pero yun nga, hindi niya na pinagpatuloy sa may tao na lang entry ni Mok. Coco Balloon, Sealers. Uy, nice Coco Balloons. Dalawang Seeking Airmines yung tinamaan. May multiple heroes dito sa may Town Hall part, including Guardian. Okay, medyo matatraffic pa siya dito ng konti. May Lava Hound pa eh. Okay, Ice Golem sa may left side kasama si Queen with Giant. Okay, nakalagpas na. Okay, gumamit siya dito ng Invis Spell para dumiretso yung... okay. Para dumiretso yung kanyang Dragon Duke. Ganda ng pwesto ng Dragon Duke. Nicely done. Okay, Rage Spell Tower activated. Nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Meron pa siyang Stun Blaster. Si Queen meron pang ability. Meron pa siyang spell support, Invis spell and dalawang totem spell. Actually, ang laki ng ano. Medyo humina yung mga defenses ngayon dahil nawala yung Bomb Hive, no? Kita nyo kung gaano kahirap yung pag may Bomb Hive. Aray ko! Naubos yung mga drops ni Mok FC biglaan. Si Warden na lang yung nakikita ko dito with Yeti. Okay. Queen, Dragon Duke, and Warden na lang yung buhay dito. Naubos yung kanyang mga Root Riders. Pero yun nga, nung nawala yung Bomb Hive, medyo dumali-dali ang buhay ng mga players ngayon. Kasi sobrang sakit talaga nung max level na Bomb Hive lalo sa esports mode. Diba? Ang lakas makabuisit ng bomba. Teka lang, may chance pa dito si Mok FC. Wasak pa ata to, guys. Wala nang major death dito, Ricochet Cannon na lang. Buhay pa yung kanyang Dragon Duke. And meron pa siyang Queen Warden. 28 seconds. Grabe, wasak nga, sir. Wasak nga. First 3-star of the match manggagaling kay Mok FC sa Fching number 1. Nicely done. Well executed. Nice plan para kay Mok FC. Bakit tinanggal yung Bomb Hive? Kasi tapos na yung duration, guys. Every 4 months lang yung crafted defense. Magpapalit-palit yun every 4 months. Laking kawalan talaga ng Bomb Hive. Omsim. Sa umpisa pa lang kasi nakakabuisit na yun, di ba? Medyo, mas dumali. Okay, eto na. Second attacker from Battle Time si Small Fat Hand. AKA, Quiet Lang Me. Okay, good luck. Good luck. Uy, familiar yung base ni Frosty. Kamukha ng base ni... Saan nga ba yung pinanood natin ng isang araw? Yung tumalo sa ano? Sila Summit. Sa Crowned Whitey. Kamukha ng base ng gamit sa Crowned Whitey. Okay. Zap throwers ang baon ni Small Fat Hand dito. Okay, kinuha niya din yung... Ano kinuha niya doon? Yung crafted defense, Revenge Tower, and... Ano pa yung isa? Spell Tower. Okay. And multi-IT pala. Okay. Si King ay nag-activate na yung ability niya. Naka-Giant Gauntlet and Rage Vial. Si Queen ay naka-Magic Mirror action figure. Si Warden, Life Gem, Rage Gem, and then si Dragon Duke, Farheart, Stun Blaster. Tignan nga natin. Medyo dumali yung ano ngayon. Tingin ko medyo bumaba. I mean, nadagdagan yung percentage ng 3-star. Kasi nga malaking kawalan yung Bomb Hive eh. Tapos balik lahat yung crafted defense sa mga level 1, di ba? So, malaking kabawasan yun sa mga attackers ngayon. Sasakit pa ulit yan, nahihirapan pa ulit sila paglipas pa ng mga ilang buwan. Let's say, pagkalipas ng mga 1 or 2 buwan, pag meron ng mga decent levels yung mga bagong crafted defenses. Okay, Skeleton Spell pang distract sa multiple defenses sa may bandang ilalim, and then nandito si Dragon Duke. Maganda yung makukuha ang value ng kanyang thrower sa may gitna. Makukuha yung both multi-ITs. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Ganda nung value ng lag launcher, mabubutas pa yung wall sa likod. Grabe, kabilang globo na, tagus pa. Buhay pa yung kanyang Dragon Duke dito and full health. Meron pa siya ditong Revive Spell and Poison Spell. Meron pa siyang Queen's Ability. Tignan natin. Pero masakit pa yung mga naiiwang defenses sa base ni Frosty dito. May Tesla form pa sa may bandang taas. And ngayon pa lang napul yung CC. Namatay na yung kanyang Dragon Duke dito. Nagpop na siya ng Magic Mirror action figure kay Queen. Okay, distracted naman yung Monolith sa may action figure. Gumamit na siya dito ng Revive Spell kay Dragon Duke. Inubos ng MP dito yung mga throwers sa may bandang taas. Pero low health na dito yung defending MP. Okay, out of spell support na si Small Fat Hand. Masakit pa yung mga defenses dito sa may bandang taas. Tignan natin. Si Queen, namatay na yung action figure. Original Queen na lang matitira dito. Medyo malaki pa yung buhay dito ng Dragon Duke. So, aray ko, na-burst. Ano yun?
Kumain ka ba ng Seeking Airmine? Parang biglang na-burst yung HP ng Dragon Duke. Nakatutok pa sa kanya yung scatter shot. Okay, may Tesla pa dito. Teka lang, pag nakuha pa to ng Dragon Duke! Okay! Teka lang, 34 seconds remaining. Uy, si Warden, alanganin naman yung pwesto, sir. Uy, buti na lang, in-snip niya dito yung scatter shot. Okay, oras na lang yung kalaban dito yung Small Fat Hand. Oras na lang yung kalaban niya. 24 seconds remaining. Meron siyang enough na firepower dito para ma-3-star yung base ni Frosty. 17, 16, mahaba pa eh. Parang hindi niya makukuha. Distracted pa dito sa skeleton. So, naku po. Mukhang time fail to para kay kay Small Fat Hand. Yung queen niya pa, kakarating lang, kakatapos lang magbasag ng wall, guys. 3, 2, 1. Aray ko. Nice try lang para kay Small Fat Hand. And nice defense para kay Frosty. Time failed lang, sayangs. Okay, eto na. Second attacker from Etching number 1 ay si Frosty. Good luck. Si Frosty ay merong mukhang RC charge din to. RC Walk Rider Valkyrie. Ooh! Okay, F-Ching. Switching sa RR strat. Interesting. Nagsaswitch sa RR strat ngayon ang F-Ching Okay, si RC ay naka-Haste Vial Electro Boots. Dragon Duke, Fireheart, Sunblaster, si Queen Magic Mirror Action Figure, and then si Grand Warden ay merong Eternal Tomb and Rage Gem. Okay. Mukhang nagsaswitch Root Rider strats ngayon ng mga pro players Kailangan na Frosty. Namatay yung RC dito ni Frosty. Kalungkutan. Nako. Malaking kabawasan pa naman to. Kailangan pa naman. I mean, sobrang importante ng damage output na binibigay ng Royal Champion sa ganitong attack strat. So, medyo sad kasi namatay agad yung Royal Champion niya. Mababawasan siya dito ng firepower. Okay, si Queen ay nandito sa may bandang left side with Ice Golem, multiple Headhunters, and Ice Golems yung naman ng CC. Actually, si RC nga nagbibigay ng malakas ng damage output dito sa strat na to. Kasama ng mga Root Riders and Valkyries. Kasi mamamatay din dito yung mga Valkyries Ang matitira lang dito yung healers and yung Root Riders Tapos si RC yung nagbibigay ng damage, tsaka si Queen. Okay. Ito na yung Dragon Duke niya sa may bandang taas. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. So, namatay lahat dito ng Valkyries niya. May skip yung Town Hall. Si Queen ang makakakuha nito. Siguro. Kasi kaya lang may mga building sa may right side. Papasok ba yung Queen? Okay, nice. Papasok yung Queen. Makukuha niya dito yung Town Hall. Kaya lang medyo chaotic yung nangyari dito para kay Frosty. And sobrang baba ng percentage niya. 50% 2-star. Root Riders na lang yung natira dito. Nawalan na rin siya ng healers. Namatay na rin si Warden. And nako, delikado. Mababang percentage yung makukuha dito ng F-Ching number 1, si Frosty. If ever maka 3-star dito ang next attacker ng Battle Time, possible na mas mataas pa yung mas lumamang pa dito yung Battle Time. Nakita ulit kita, Boss Ken. Saan mo ako nakita? Bibili ka ba ng account? Hindi po ako bumibili ng account, bossing. May PH team ba ngayon, boss? Wala po Wala pa tayong may stream na PH match sa ngayon. Benta ko na account ko 500 cash, di mabilis. Recover pa din may 3 star sila Lamang pa rin naman ng F-Ching dito since meron silang 3 star attack. Kaya lang yun nga, pag nakasecure ng 3 star dito yung battle time, possible mabaliktad to. Dahil medyo mababa yung nakuha ang percentage ni Frosty dito. Anyways, lucky number naman. Nice try lang para kay Frosty. Nice defense para sa battle time. As of the moment, lamang pa, diba? Lamang pa ng percentage ang battle time dito, pero lamang ng 1 star ang F-Ching number 1. So, good luck. If ever maka 3 star dito yung next attacker ng battle time, lamang pa sila in terms of percentage. What up, boss? Good eve. Ask lang, anong magandang new crafted defense? Hindi ko pa alam Kaya ito, sakto. Manood kayo. Manood tayo kung ano yung mga gagamitin na yung mga pro players ngayon, and then dun tayo mag-base. Sa ngayon, mapapayo ko sa inyo, wag muna kayo mag-upgrade ng crafted defenses. Hanggat hindi pa natin nakikita kung ano yung pinaka-effective. Palipasin nyo muna at least 1 week, 2 weeks, as much as possible bago nyo i-upgrade yung... Actually, okay naman i-upgrade yung crafted defenses nyo. Unahin nyo yung hit points. At least level 5. And then, saka kayo mag-decide after ng mga ilang days or ilang weeks kung ano yung nakikita natin mga ginagamit ng pro players or pro teams ngayon. So, dun tayo mag-base. Okay, good luck. Eto na si Leung, ang next attacker from Battle Time.
So far, puro lava launcher yung mga nakikita ko dito. Okay. Ano to? Warden Walk. Okay, Warden... Ano yun? Okay, Warden Walk nga. Si Warden ay naka-Life Gem, Rage Gem. King ay Spiky Ball, Snake Bracelet. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure, Dragon Duke, Fireheart, Stand Blaster. Good luck. Ako hindi pa ako nag-upgrade ng mga kahit anong crafted defenses ko sa Town Hall 18 accounts. Hintayin ko muna, manonood muna ako ng mga tournaments tulad nito. And saka tayo magbe-base. Saka ako magbe-base ng i-upgrade ko. Ayoko masayangan ng panahon. Unahin ko munang i-upgrade yung mga major defenses ko. Okay, eto na yung kanyang throwers sa may bandang kanan. Uy, grabe opposite side ang approach dito ni Leung. Nasa kabilang court dito yung Town Hall ni Mock FC. Sige nga. Sige nga. Kasi malay nyo, dito natin makita. Kasi may mga ibang pro teams or pro players na yung mga under ng sponsorship, nagmamax agad ng mga bagong defenses eh. So malay mo, makakita tayo dito ng isang crafted defense na max level na agad. Mga ginegeman. Ano yun? Possible yun. Lalo sa mga ibang mga super pro teams. Tulad ng Zeus Esports, Psycho Esports, yung mga under talaga ng mga mga paldong mga org. Lista nyo na, malamang yan. I-gems yan ng mga yon. Okay, medyo nag-split dito yung mga troops ni Leung. Nako, delikado siya dito. Again, yung Town Hall dito ni Mock FC ay nasa kabilang parte pa ng base. Okay, medyo naging struggle siya dito sa may early part. Yung warden niya dito ay nategi. Good thing, meron naman siyang revive spell dito. Kaya lang, if ever i-revive niya yung warden dito, wala din value. Mamamatay lang din dahil dalawa na lang yung throwers na natitira sa taas. Okay, ito na yung Dragon Duke sa may bandang ilalim. Nagpop na rin siya dito ng Magic Mirror action figure. Delikado. Si Leung dito. Okay. Gumamit na siya ng Stand Blaster dito. Log Launcher. Late niya ng dinrap. Kaya lang, sino yung kukuha ng Town Hall dito? Kailangan niya protektahan yung Archer Queen and remaining throwers. Okay. Tornado Trap activated. Nag-invest siya dito ng Overgrowth spell. Nicely done. Actually, maganda yung Overgrowth spell na ginawa niya dito. Marami naman siyang spell support, guys. So, possible makuha niya yung Town Hall dito. Alagaan niya lang yung Archer Queen. And meron pa naman siyang revive spell. Okay. Ginamit niya na yung revive spell kay Dragon Duke. Free spell sa may Monolith. And then, meron pa siyang dalawang totem spells dito. Uy, nagbigay pa ng mini rage spell dito yung Death ng Super Valkyrie. Kaya talagang makukuha niya dito yung Town Hall part. Makakasecure naman ng 2-star dito si Leung. Pero makakadepensa ng todo ang base ni Mock FC. Nice try lang, sir. Actually, decent percentage pa rin na may makukuha niya dito. 80 plus, 81. Nice try lang, sir. Mga boss, pwede ba mag-clan war league sa isang clan, sabay classic war sa other clan? Yes, pero sa isang araw pa. Okay, ito na. Next attacker from Etching. Ang aking paboritong i-drag. Aray ko, bakit hindi naka-i-drag si Nian? Okay, Mass Dragon Riders yung dala niya this time. Multiple Headhunters yung lumabas sa CC and then nag-pop na agad siya dito ng Stun Blaster. Si Dragon Duke ay naka-Stun Blaster and Fireheart. Okay. Si Queen, naka-Giant Arrow action figure. Zoom out natin. Si Grand Warden ay Eternal Tomb, Healing Tomb. And si MP ay naka-Meteor Stop Dark Orb. Okay, gumamit siya dito ng Giant Arrow and Siege Barracks. Ito na yung kanyang multiple Dragon Riders with Inferno Dragons. Okay, himala. Hindi Electro Dragons ang dala ni paring Nian. Instead, Dragon Riders ang baon niya dito. Good luck. Okay, gumamit agad siya dito ng revive spell kay Dragon Duke para makompleto siguro yung funneling dito sa part na to. Kaya lang hindi mag-activate yung reach nito eh. Kasama ng mga air troops. Okay, mamamatayin din ata yung kanyang Dragon Rider ulit. Okay, another totem spell sa may bandang ilalim. And then Overgrowth spell sa may kalahati ng Rage spell compartment sa dulo. Super minions yung laman ng Siege Barracks niya dito. Meron pa siyang Dark Orb kay MP. And marami pa siyang spell support. Marami pa siyang Dragon Riders dito, guys. Boy pa yung... Uy, boy pa pala yung Dragon Duke. Okay. May chance pa to. May chance pa to. May Dark Orb kasi siya eh. And marami siyang spell support. Kaya lang yung MP, ang pangit ng pwesto. Ayan, okay, pwede na siya dito mag-pop. Nice. Gumamit na siya dito ng Dark Orb. Si Dragon Duke, buhay pa. Free spell sa may multi-gear. Okay, meron pa siyang isang totem spell dito. Wala na atang pipigil sa mga Dragon. Wala na mga pipigil sa mga air troops niya dito at mga air heroes niya. Grabe, nicely done.
Beautiful attack para kay Nian using Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Grabe. Mahusay talaga si Nian gumamit ng mga air troops, guys. So kahit hindi Electro Dragons yung gamit niya dito, nagpakitang gilas sa atin, gumamit ng Dragon Riders. Grabe. Husay. GG's. Nice hit from Nian. Husay talaga ng batang yung gumamit ng air troops. I'm a fan. I'm a fan. Okay, eto na. Next attacker from Battle Time, good luck, si Big Cousin D. Meron siya ditong Hydra. Wow, Hydra? Teka lang, ano to? Meron siyang 4 na invis eh. Huwag mong sabihin super minions. Huwag mong sabihin super min... Hindi, wala siyang clone spell. Wala rin siyang... Ano yung 4 na invis? Okay, nag-start siya dito ng totem spell and then Giant Arrow kay Queen. Giant Arrow action figure and then Zap. Wow! Grabe! Na-snipe niya dito yung spell tower. Okay, and then Coco Rocket Balloon. And then, eto na si Dragon Duke sa may Town Hall part. Okay, para kay Dragon Duke dito yung 4 na invis. Tama ba ako? Hindi, isa lang yung invi na ginamit niya. Okay, si Dragon Duke ay naka Far Heart Stand Blaster. Si Warden ay naka Healing Tomb, Eternal Tomb. And then si MP ay naka Meteor Staff Dark Orb. Okay, another invi. Kaya lang, nako, sa may bomb tower pumunta yung Dragon Duke niya dito. Okay, distracted. Nako, lumapit pa sa aray ko. Nalate siya dito ng invi. Tinamaan na ng Monolith. Hindi, siguro ina-expect niya makuha dito ng Dragon Duke hanggang Monolith. Kaya lang, distracted dun sa mga defending heroes and sa Guardian. Okay, ano na next? Partial CC pool. Okay, ano yun? Meron pala siyang dalang Super Dragon dito and then normal dragons with Dragon Riders. Okay. So, sino kukuha ng Town Hall part, sir? May Battle Blimp siya. Okay, baka Yeti Bomb. Nagpop na agad siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb. Zoom out natin kasi baka mamaya mag-drop siya ng Battle Blimp sa Town Hall. Meron siya. Ito na, Battle Blimp sa Town Hall. Zoom in muna natin and then Rage Spell. Malamang Triple Yetis to. Okay, Triple Yetis nga. And then, Dark Orb. Ganda. Tinamaan ng Dark Orb yung yung gitnang defenses, including Revenge Tower. Okay, meron pa siyang Overgrowth spell dito, Invi, and Revive spell. Si MP, makukuha niya naman dito yung Revenge Tower dahil meron siyang Phoenix. Okay, gumamit na siya dito ng Revive spell kay Dragon Duke. Okay, okay. Actually, may chance pa naman ata to. Ito na lang yung pinakakalaban niya dito, Air Defense. Okay, in-overgrowth niya muna dito yung Fire Spitter para malesen yung mga damages na nare-receive dito ng Dragon Duke niya sa may right side. Okay. Pwede siya mag-invi dito kay Dragon Duke. Okay, nice one. Kaya lang, doon pumunta sa Ricochet Cannon, mamamatay din yung Dragon Duke niya dito. Sayang, di rumekta sa multi-gear. Makakapag-regenerate pa sana yung Dragon Duke niya. Kaya lang, naubos na pala yung mga troops niya dito sa may left side, including Grand Warden and yung mga dragons niya. Kakapasin dito si Big Cousin B. Nice try lang and nice defense naman para kay Xian. May next laban pa after nito, Kuya Ken. Minimum 2 matches tayo palagi, guys. Okay, nice try lang para kay Big Cousin D. Nice defense para kay Nian. Ano yan? Bakit hindi nilalagay ang buko sa ref? Kasi coconut. Coconut. Okay, good luck. Eto na. Fourth attacker dito ng F-Ching number 1 ay si Shia FC. Good luck. Meron siya ditong throwers and 5 sneaky goblins. Para saan yung 5 sneaky goblins? Okay, pang form lang ng funnel. Uy. Uy. Multiple traps. Okay, nag-drop na siya dito ng throwers. And then, multiple Coco Balloons. Skeleton spell pang distract sa Monolith and X-Bows. Uy. Headhunters and Witches yung laman ng CC dito ni Small Fat Hand. Okay, nice poison spell. Walang Furnace. Safe. Nice. Okay, si King dito ay naka-Stick Horse, Giant Gauntlet, Queen Magic Mirror Action Figure, si Warden, Life Gem, Rage Gem, and then si Dragon Duke, Far Heart, Stun Blaster. Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Ito na pala si Barbarian King. Nagpop na agad siya dito ng Giant Gauntlet. Kaya lang, medyo na-traffic sa defending Queen. Okay. Nako, nagalit. Nagalit yung King. Okay, tumalon. Okay, nice. Nakuha naman niya dito almost yung buong compartment.
Makukuha din dito ng Phoenix ata yung Ricochet Cannon. Then distracted sa Skeletons. Okay, totem spell pang distract sa may Guardian. And ito na si Queen with Dragon Duke sa may bandang taas. Overgrowth sa may bandang lava oh, puro lava launcher yung ginagamit nilang. Ay, grabe! Ang laki ng radius! Grabe, mataas na agad yung level nung... Ang laki na agad ng radius nung nung lava launcher ni Small Fat Hand. Malamang Gineman to, malamang. Ayan laki na ng radius, guys. Oh. Max level na nga ata to eh. Loko ka, Small Fat Hand. Max level ba yan? Mamaya sisilipin ko yan. Okay, yung marami pa siyang spell support dito, kaya lang yung Dragon Duke niya, nicely done. Gumamit siya dito ng totem spell pang distract sa Revenge Tower. Boy pa yung mga healers hit dito and throwers. Si Queen ay kaka-activate lang ng kanyang Magic Mirror action figure. Meron pa siyang revive spell dito. Okay, gumamit siya ng free spell. Kaya lang, distracted yung Dragon Duke. Sayang! Gumamit siya doon ng revive spell and free spell dito sa may Revenge Tower. Kaya lang, distracted yung Dragon Duke. Okay, buti na lang. Na-snipe dito ng throwers. Okay. Meron pang Invispell dito si Shia FC. So, ang threat na lang dito para sa Dragon Duke niya ay etong Air Defense, which is makukuha naman ng mga throwers. Okay, gumamit siya dito ng Invi para maligtas yung Warden. Nasa may harapan kasi. Yung Dragon Duke niya dito, buhay pa. Makakasurvive pa ata. Magre-regenerate pa, sir. Looking good para kay Shia. Oras na lang ata yung kalaban niya dito. Oras na lang yung kalaban niya, guys. Magre-regenerate pa yung kanya Dragon Duke sa may bandang taas. Buhay pa yung mga throwers dito. Full health pa si Warden. Yung last na pinakamasakit na defense ay nawasak na rin. Oras ang kalaban dito ni Shia FC. 14 seconds remaining. Nauna si Warden pumwesto sa may... Nako, babagal pa yung mga troops niya dito dahil dyan. Mawawalan pa ng rage aura. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ayun lang. Kalungkutan para kay Shia FC. Namatay kasi si Tatang. Medyo bumagal pa ng... Kung kailan ka nagmamadali, doon ka pa matatraffic. Legit, di ba? Legit. Nice try lang para kay Shia FC and nice defense para kay Small Fat Hands. Pero yun nga, as of the moment, lamang dito ang F-Ching number 1 ng 2 stars and percentage. Medyo malaki na to. Okay, last attacker from Battle Time ay si U1. Good luck. Si U1, meron siya ditong Zap Throwers. Dragon Duke, Farheart Stun Blaster, Queen, Magic Mirror Action Figure, Warden, Life Gem, Rage Gem, and then si RC ay naka-Rocket Spear Seeking Shield. Good luck para kay U1. Uy, meron siya ditong Roaster. Okay, Zap sa may Monolith and Fire Speeder. Nice. And Builder Hut. Okay, gumamit na agad siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield kay RC with EQ. Like, Earthquake Spell. Okay. Pabasa ako ng buo, bossing. Anong pabasa? Shoutout kay Charis Maslam, watching from New Zealand. Sabi ni period. Okay. Naku, walang silbi dito yung roaster ni Nian. Nawasak agad. Yung roaster, di ba yun yung panabong, guys? Yung roaster. Boss, ba't wala ng 5v5 sa Clan War League? Tinanggal na. Wala masyadong naglaro last season. Kumbaga, hindi effective. Buti na lang. Yung unang beses na nilabas yung 5v5, naglaro agad ako. Champion League agad yung clan ko. Okay. Eto na yung Lava Hound and Furnace na laman ng CC ni Nian. Log launcher yung gamit niyang siege machine dito. Matatraffic pa yung throwers niya dito sa mga lava pops. Okay, ito na yung kanyang Dragon Duke sa may right side. Si Queen naman ang nasa may left side. Level 1 lang Takore. 1 shield lang. Okay, next joke. Tama ka na, Lods. Ibabalik pa ba yung 5v5? Hindi na. Baka hindi na ibalik yun, guys. Okay, nag-pop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Mayroon pa siya ditong Revive Spell and 2 Totem Spells. Pero teka lang, may Revenge Tower dito sa may Town Hall part eh. Okay, gumamit na siya dito ng Totem Spell. Maganda sa likod mo i-drop yung Totem Spell, sir. Sa likod kaya. Sa likod. Oh, hindi. Makukuha naman niya dito. Sa gilid, ayos sa likod. Kaya lang, medyo masakit pa yung mga defenses dito sa may bandang right side eh. May Ricochet Cannon, Multi-IT, and Scatter Shot.
Okay, may Guardian pa dito. Meron pa naman siyang revive spell. Pwede niyang gamitin dito kay Dragon Duke. Kaya lang problema, may air defense kasi dito eh. May air defense sa may right side. 47 seconds remaining. Makukuha naman niya yung Town Hall dito. Hindi niya mabuhay dito yung ano niya, yung Dragon Duke. May air defense eh. Pupunta dito yung Dragon Duke sa may spell tower. And then scatter shot, air sweeper, multi-IT. Mamamatay siya eh. Mamamatay agad yung Dragon Duke. Ayan, kailangan niya muna ditong makuha tong multi-IT siguro. Okay, gumamit niya na siya ng revive spell. Wala na siyang oras. No choice niya siya dito. Okay, rumekta sa may air defense. Matalino yung Dragon Duke niya dito. Kaya lang, ang dami pang mga buildings and defenses dito sa base ni Nian. Kakapusin dito si U1. Nice try lang. Nice try lang, sir. Idol, pa-shoutout from Marinduque, Philippines. Naka-follow na po. Oy, shoutout sa'yo, JC. Thank you sa pag-follow, bossing. Shoutout sa'yo, Boss Marjun. Paikalods, mahusay kang singer. Pero, ka? Okay, nice try lang para kay U1. Nice defense para kay Nian. So, sigurado na yung pagkapanalo dito ng FChing number 1. Kailangan na lang nila mag-secure ng OSIP. OSIP na lang, guys, with 50%. Okay, ito na si Xian. Last attacker from FChing. Good luck. Meron siya ditong Super Witch and Fireball ba to? Okay, Fireball nga. Fireball, Super Witch, Throwers ang baon ni Xian. Okay, triple invis. Quick spell, Fireball! Wow! Sarap. Sarap. Lalim nun, sir, ah. Ang lalim nun, halos gitna na. Beautiful fireball para kay Xian. Good start. Si King ay naka-snake bracelet, spiky ball, si Queen magic mirror action figure, and si Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay, ito na yung kanyang mga super witch. Super witches, pababa. So, okay lang, kahit sa may opposite side ng Town Hall yung drop niya dito. Kasi nga, piso lang naman yung kailangan dito ni Xian eh. So, walang problema. Kahit dito siya sa may opposite side ng Town Hall. Okay, ito na yung Ice Golem with Queen. Super Witches and Throwers. Skeleton Spell pang distract sa multiple defenses. Nice, ganda. Ganda ng Skeleton Spell dito, guys. Sobrang laki ng value ng Skeleton Spell dyan. Okay, multiple Headhunters and Witches yung laman dito ng CC. Ni U1. Okay, Log Launcher. Ito na yung gamit niyang Siege Machine. Si King para mag-counter funnel pa right side. Maganda yung pating dito. Uy, may natira pang Witch. Medyo natatraffic pa yung mga big boys. Gumamit siya ng quick spell dito. Ito, lava launcher din yung gamit dito ni U1. So far, parang isa pa lang yung gumagamit ng roaster. And majority dito sa mga players ngayong gabi ay lava launcher yung ginamit nila. Okay, ito na si Dragon Duke sa may left side. And then gumamit siya dito ng overgrowth spell. Sinama niya dito yung Revenge Tower. And mau-open up dito ng log launcher yung walls papuntang Town Hall. Nice! Ganda! Ganda ng pating dito na ginawa ni Xian. Meron pa siya ditong free spell and totem spell. Marami pa siya ditong troops. Okay, nagpop na agad siya dito ng stun blaster and free... Ano yun? Nagsabay, sir? Saan galing to? Free spell and stun blaster pinagsabay niya. Pero sige, walang problema. Nagpop na rin pala siya dito ng magic mirror action figure. Si King ay meron pang spiky ball dito. Wasak to, sir. Wasak to all day long. Sobrang dami pa ng troops dito ni Xian. Boy pa lahat ng mga super witches, throwers, heroes. Grabe, wow. Beautiful attack from Xian. Napakagandang panapos naman ng laban yun, sir. Nice hit from Xian using Fireball Super Witch Throwers. Grabe, husay. Ang husay. Sobrang linis. Okay, congratulations sa FChing number 1 for winning this round against Battle Time. So, ayun. Sila ang magpo-proceed next lower bracket match dito sa Strategic Battle. So, goodbye na para sa Battle Time. Laglag na sila dito sa Strategic Battle since lower bracket match to. Grabe, ganda ng laban.